Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. Good morning mga kalingap, good afternoon mga ka-Shankar. It's me, Darlene Vlog. So bago tayo mag-reaction na naman, i-shoutout muna natin si Kuya Val Santos Matubang, si Ate Edna Vlog, si Kalingap Rab, ang presidente ng Kalipa Birador, si Kuya Noli, Orida TV, Kalingap Chomar, Carla Tapilar. Paki-subscribe po sila mga kalingap, panoorin ang kanilang mga vlog. At siyempre, huwag niyo kalimutan si Darlene Vlog. Thank you po. Noong isang araw, naghintay si Kalingap Rab at si Chomar dahil may vlog daw ang Chomcar. So, yun, hinintay nila pero hindi natuloy ang vlog dahil may pasok si Carla. Mayroong mga importante activities sa school na hindi pwede mag-absent. Kaya yun ang ginawa ng ni Jomar at ni Kalingap Rab at ang ibang key boys is nag-vlog sila, bumisita sila sa mga ibang beneficiaries. At yung araw na yun, naalala po natin, marami rin nakapansin sa IG ni Carla, nag-post siya, na naglabas siya ng kanyang nararamdaman sa IG dahil yun nga sa mga tao na nakapaligid sa kanya, hindi natin alam kung sino to sila, mga kaibigan ba, malapit ba sa kanya, or talagang mga tao na haters, mga toxic. So ito basahin natin mga ka-Chomcar. Ito ang sabi ni Carla sa kanyang IG. Maraming nakabasa din ito. So bibigyan natin ng explanation ito kung ano ba talaga. Sabi niya, sensitibo akong tao. Mabilis akong masaktan, may makita, mabasa o masabi lang kayo, nasasaktan agad ako pero kinikimkim ko lang yung sakit kasi ayaw kong masabihan ng parang yun lang, ang babaw naman, o imo naman, sorry for getting hurt, easily hindi ko naman gusto yun. So yun nga, naglabas si Carla ng kanyang nararamdaman kasi yun nga, maraming tao na nagpo-post. Yung nga sabi niya dati na may nagme-message sa kanya ng mga toxic, mga basher. So ito, nasabi niya na kasi may mga tao rin minsan na malalapit siguro sa kanya, hindi natin alam kung sino ito, na may mga post or nagme-message sa kanya. So ito pala si Carla is kung may nababasa siya pala is nasasaktan siya, pero hindi siya pala nagre-react, hindi siya sumasagot kasi yun nga, baka daw sabihin nga, yun lang, parang yun lang, nagagalit ka na, ang baba mo naman, ang OA mo naman. So ginagawa lang ni Carla is tahimik na lang siya, nag-observe na lang siya. Pero ang sabi niya nung last year na pag may mga comments, may mga message sa kanya, hindi niya binabasa, yun daw ang sikreto niya. Pero siguro minsan hindi niya mapigilan, hindi niya maiwasan na abang nag-scroll back ng mga post, upload is may nakikita pa rin siya, no? Dahil hindi lang iisa ang basher niya, marami yan. Dahil marami naman toxic, di ba? So ito si Carla is yung sabi niya na humingi pa siya ng sorry kung nasaktan siya kasi hindi daw niya gusto. Kasi minsan ugali natin ganyan, pero hindi natin ginusto na masaktan tayo, na hindi natin ginusto na yung mga tao na ibas tayo. So, siguro ang gawin na lang natin, yung nagmamahal kay Carla is, huwag natin dugtungan yung mga nakikita natin, mga upload, mga post ng ibang kasamahan na yung mga toxic na nagbaba sa kanya kung ano-anong pinopost nila para hindi masaktan lalo si Carla. Tapos natin ito si Carla is, pag masaya siya, nagpo-post siya sa kanyang IG. Pag malungkot siya, nagpo-post siya sa kanyang IG. Hindi siya masyado expressive sa personal na sabihin niya kung anong nararamdaman niya. So, ang ginagawa lang niya, pinopost niya sa IG kasi alam po natin na mahirap minsan magkatiwala sa isang tao. So, ito si Carla is, yun nga, nung mag-post siya sa kanyang IG na ganyan na naramdaman niya, alam po natin na nalulungkot din tayo dahil may mga tao na nagkukunwari. Hindi natin alam kung yung mga tao na ito is totoo ba sila na Chomcar? Totoo ba sila nagmamahal sa Chomcar? Dahil may mga tao talaga na kunting issue na lang, dinudugtungan nila, parang naniniwala sila sa issue, na hindi sila naniniwala sa Chomcar at kung ano bang sinasabi ni Kalingap Rab. Kung may mabasa sila na issue, parang naniniwala na sila, dudugtungan nila. Kaya minsan ang nangyayari is lalong lumalaki yung issue dahil hindi nahihinto dahil yun nga, pag nadugtungan, minsan yung mga tao na kasamahan na hindi naman negatibo ang kanilang comments, pero dahil nadugtungan ng issue ng isang negatibo, lumalala, kaya lalong nag-iingay. So ito si Carla is hindi na napigilan ang kanyang saloobin, kaya yun, nag-post na lang siya sa kanyang IG na tahimik lang daw siya pero nasasaktan siya sa kanyang nababasa na kahit hindi niya ma-express dahil kung ano, baka daw kung sabihan siya na OA mo naman kahit yan lang. Pero alam niyo mga ka-Chomcar, kahit konting bagay pag may nakita ka na post, talagang masakit yan kahit dahil hindi natin gawain yun tapos
sisiraan tayo ng ganon. So, naintindihan ko kung nararamdaman, ano yung nararamdaman ni Carla sa mga upload, mga post ng mga tao sa live, sa mga video, na kung saan nagko-comments itong mga negatibo, mga basher. At minsan hindi natin malalaman, masasabi ko, ano, basher ba to? Nang hindi ba to kasama o baka mga kasamahan lang sa community at nagpapanggap, no? Mahirap sila hulihin. Pero sa akin, ang totoong nagmamahal kay Carla is hindi sila magsasalita ng ganyan, ikakasakit ng nararamdaman ni Carla. Dahil kung mahal mo isang tao, hindi mo siya sasaktan. Siguro isa rin na kaya ito nasasabi ni Carla, siguro may nagre-reach out sa kanya, tapos sinasabihan siya ng masakit, mga salitang hindi niya, yung bang masakit, alam niyo na kung ano ibig kong sabihin. Tapos may mga tao rin kasi na gusto nila silang masunod, no? Reach out ito mga beneficiary ni Kalinga Prab, tapos mini-message pag hindi nasunod ang kanilang gusto, yon, ikaw na ang masama, no? Si Carla nang masama. So ito na masakit kay Carla dahil hindi siya masyado nagsasalita, hindi siya sumasagot, so kinikimkim lang niya ang kanyang nararamdaman. Ito rin sila, minsan, pag hindi sila masunod yan, gumagawa ng apoy, gumagawa ng issue na si Carla ay ganito. So, which is, hindi naman siguro totoo. So, masakit kay Carla yon dahil feel natin na supporters kita, fans kita, kasamahan kita, bakit mo ako sinasaktan na ganito. Minsan, ang iba rin, gumagawa sila ng troll, ng account, fake account, para mabash si Carla. So, mahirap talaga mag-accuse sa mga taong ito kung sino ba talaga sila, no? Dahil maraming nagkukunwari sa social media, gumagawa ng account para lang siraan ka. Ito, napapanood natin ang Jomcar sa screen dito sa social media, ano? Pero alam natin na may mga upload sila na scripted, halo yan, ang iba hindi, pero may mga upload nga hindi talaga scripted, hindi natin alam kung asan, no? Pero kung i-analyze minsan natin yung mga upload ni Kalinga Prab is hindi naman scripted lahat, no? Yung sa birthday ni Carla, nag-I love you si Jomar, nag-I love you to si Carla, hindi yung scripted. Hindi scripted kasi nakita natin na bigla siya nag-I love you to Jomar na wala si Rab doon, no? Hindi content, iba ang photographer, iba ang cameraman nila, may cameraman si Rab, may photographer siya, pero nakita natin hindi yun scripted. So itong mga tao na ito na minsan may gustong humawak sa leg ni Carla, gusto siyang kontrolin, pero hindi natin alam kung sino to sila. Si Carla lang ang nakakaalam. So ito si Carla is siguro sa atin na nagmamahal kay Carla, yung ipakita natin kay Carla ang suporta sa pamamagitan ng mananahimik na lang siguro tayo, huwag natin dugtungan yung ingay ng social media, yung mga komento, mga upload. Siguro mag-upload tayo ng mga magagandang bagay sa mga status natin, ng magagandang bagay na ikakasaya ni Carla at ni Jomar. Hindi na natin yung kailangan i-reach out pa si Carla para awayin, para i-bash, dahil tao lang si Carla, tao lang tayo at nasasaktan din tayo kahit gaano masakit, gaano tayo katapang. Masakit pa rin, nakakaramdam pa rin tayo ng sakit kahit gaano tayo katapang, gaano tayo ka-brave, normal sa atin na tao tayo, masasaktan tayo. So yun nga sasabihin ko na sana ito, na tayong namamahal kay Carla, iwasan natin din yung dugtungan natin yung apoy, dahil ito nga lumiliyab ang apoy pag nasimulan, nadudugtungan. So dahil tao lang tayo, suportahan na natin ang Jomcar, mahalin natin si Jomcar, si Carla at si Jomar. Dahil ito nga si Jomar din, nag-post din siya na nagpapasalamat siya sa isang kaibigan na yun nga, tinutulungan si Carla, no? Inaalagaan si Carla. Siguro pag may kailangan si Jomar na hindi niya ma-reach out si Carla, meron siyang kaibigan na ito, bisitahan mo si Jomar, si Carla, no? So nakakatuwa, parang nakakabigay ng ngiti sa atin na yun. Katulad nito, may comment si Jomar dito na nagpapasalamat siya sa isang tao na sa pag-unlock down ng request, sa magpatulong pag-assist kay Carla, no? Laking tulong po sa dami ng bitbitin, ingat po, God bless. So may ito palang kaibigan ni Jomar, kaibigan rin ni Carla is ito rin minsan ang nakikisuyo si Jomar siguro na para tulungan si Carla sa mga bitbitin daw. So makita natin na is grateful pa rin si Jomar kahit gaano karami ng naninira. Mayroon pa rin siyang papasalamat sa mga kaibigan na sumusuporta financially, physically, dahil yun nga si Jomar is, alam po natin si Jomar is grateful din siya, no?
malambot ang puso niya, maunawain, madali siya magpasalamat. Parang katulad ni Carla. So yun nga mga ka-Jumcar, no? Kahit gaano karami ang basher, mga negative na tao, mga toxic, tuloy-tuloy lang po ang pagmamahal natin sa Jumcar. Huwag natin dagdagan ang ingay, huwag natin siraan, kundi yun, i-grupa natin ang Jumcar na umabot pa sila forever hanggang matapos, hanggang sila ay magkatuluyan. So salamat sa lahat na nagmamahal sa Jumcar, sa Kalingap. Tuloy-tuloy lang po ang suporta. Kaya po nagtatapos ang ating reactions for today. Thank you sa panunood. Shoutout sa lahat ng Kalingap partners, mga charity vloggers, mga reactors, sa lahat ng OFW sa ibang bansa. Ingat kayo. Sa lahat ng love team ng Team Kalingap, Jumcar community, sa lahat ng admins, mga founders, Jumcar fans for life, solid mga supporters, maratones. I love you all at ingat kayo. God bless you all at sana ay healthy tayong lahat. Bye-bye and see you in my next reactions video. Bye. God bless.